Mga kapuso, nandito po tayo ngayon sa San Agustin Church, ang isa sa mga simbahan kung saan matatagpuan po yung Order of Saint Augustine, kung saan kabilang din po nagmula ang ating bagong Santo Papa na si Pope Leo XIV. At katatapos lamang, kanina lamang, ng misa na ginanap kaninang 6:45 kung saan ipananalangin ang bagong Santo Papa at syempre naging bahagi nga rin po ng homily ng main celebrant ang pagtalakay sa Santo Papa. At para bigyan pa tayo ng karagdagang detalye, kaugnay nga po sa pagkakahalal sa ating bagong Santo Papa na si Pope Leo XIV, makakasama po natin ngayon si Father June Macabinlar, OSA o Order of Saint Augustine. Siya po ang Master of College Postulants dito po sa San Agustin Church. Magandang umaga po sa inyo, Father. Lapit po kayo ng konti. Ayan, Father, una po sa lahat, ano po ang naging reaksyon nyo na isang Agustinian ang nahalal po na bagong Santo Papa? Was it expected? Well, yun ang una kong hindi kami nag-expect, no? Kahit ako personally, medyo nagulat. Magkahalong tuwa at lungkot. Tuwa sapagkat galing siya sa aming order, medyo kilala ko na rin siya. Kaya lang, medyo nalungkot ako dahil alam kong ngayon medyo polarized ang kahit sa simbahan. No? Ang ating si Pope Francis dati ay, alam natin, may mga bashers din. Kaya naisip ko, no? Kawawa naman baka matutulad. Pero alam kong ngayong si Pope Leo XIV ay mayroon din siyang talagang maiaambag para sa simbahan at para sa buong mundo. Alright. Father, paano po ba ninyo binibigyang kahulugan yung pagpili niya sa pangalang Leo? At ano ang nais nitong iparating sa simbahan? Tinatawag at itinuturing din po si Pope Leo XIV na isang bridge builder. So yung concern po ninyo na parang polarized at masyadong maraming mga faction, mukha bang kanyang mapag-uugnay-ugnay? Yun na nga, nagulat kami bakit si Pope Leo. Naisip ko baka si Pope Francis II. Pero si Pope Leo, sa pagkakaalam ko, si Pope Leo ay naging Pope sa panahon ng modernisasyon. Ito yung panahon na kung saan andun yung mga issues tungkol sa trabaho, tungkol sa industrialization, yung mga problema ng modernong problema natin ngayon. Sa tingin ko, yun din ang gusto niyang tingnan at tutukan. Yung problema ng pagkahiwa-hiwalay, no? Masyadong polarized sa arangan ng politika at kahit sa simbahan. Siguro siya talaga ang magiging, ipagdasal natin na siya ang magiging tulay para sa pagkakaisa ng simbahan at ng bansa natin. So yun na nga po, mukhang ito po ang isa sa mga hamon. Ano pa po yung mga nakikita niyong iba pang mga hamon na kakakarapin ng bagong Santo Papa sa kanyang unang buwan bilang pinuno nga po ng Simbahang Katolika? Marami sa mga Katoliko ngayon ay talagang tututukan kung paano siya magsalita at kung anong gagawin niyang ideas o trabaho para pagdugtungin para itong naging problema sa ating bansa at sa ating simbahan ay talagang unti-unting masolusyonan. Pero sa tingin ko, ang pagkakakilala ko kay Robert Prevost, siya ay isang Agustino na andun yung puso niya na sa komunidad at yung una niya yung dialogo. Narinig ko sa kanyang pagbati, no? Una-una sinabi niya, peace be with you all. Siguro isa na rin yung paalala sa atin na kailangan natin ng kapayapaan sa mundo, sa simbahan, at yung dialogo na kailangan andun yung pag-uusap. Hindi nadadaan sa dahas, sa pwersa, ang mga problema natin. At yun ang malaking bagay. Kasi mayroon siyang karanasan doon. Isa siyang missionary, isang Agustino. Ang mga Agustino kasi hindi lamang sa isang community lumulugar. No? Missionary. Missionary. Father, matanong ko na rin, ano po yung inaasahan natin sa ugnayan ng Vatican at ng Philippine Church, ng mga Katoliko dito sa Pilipinas, ngayong meron na tayong bagong Santo Papa? Baka isipin ng mga tao, dahil, lalo sa aming mga Agustinian, baka pwede na tayong dumikit sa Roma kasi ang Santo Papa ngayon ay isang Agustino. Pero kung tutusin, ang pwede nating magagawa na positibo at healthy para sa simbahan at para sa ating Santo Papa ay ipagdasal po natin sila. Ipagdasal po natin dahil alam natin yung pagsubok na kakaharapin ng isang Santo Papa. Ang isang Santo Papa ay hindi siya nanalo dahil siya ay isang Santo Papa. Siya ay maglilingkod at ibibigay niya ang kanyang sarili para sa simbahan
At hindi lamang para doon sa mga Katoliko, no? Ulitin ko, hindi lamang para sa Katoliko, kundi para sa lahat ng denomination. Yes, tama yan. At maraming pong salamat. As a matter of fact, actually, yung kanyang pagiging Santo Papa, hindi yun parang para siyang maghahari, kundi he is now carrying the cross. Tama. Diba? So maraming pong salamat sa inyo pong pagpapaunlak sa amin, sa mga insights po na ibinahagi niyo po sa amin. Father June Macabinlar, OSA. Salamat. Maraming Thank you pong po. salamat Thank at you God po. bless po, Father. Thank you. Thank you po. Balik po sa studio. Okay. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.